Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang huling yugto ng lingguhang kwento natin na pinamagatang Saan Ako Nagkulang? Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. The memories shared together kept that love alive. I can't forget. Maalala mo ba ang sinabi ko noon sa'yo, pare? Pero nagalit ka sa akin. Ang inakala mo pa, gusto kong agawin sa'yo si Monica. Oo, pare. Patawarin mo sana ako. May kasalanan ako sa'yo. Ngayon ko lang pinagsisisihan ang pagkakamali ko. Hindi kayo mag-asawa ni Monica. Iyan ang lagi mong tatandaan. Kaya madali ka niyang talikuran. Ang walang hiyang babae. Mapapatay ko siya. Sa'yo rin naman eh. Asawa mo sila. Mayroon kayong anak. Pero tinalikuran mo sila. Si Monica pa kaya? Sa tingin mo kaya, hindi kanya magawang talikuran dahil kabit mo lang siya? Aaminin ko. Ang laki ng kasalanan ko. Sige na. Ito pare, kunin mo. Para may gamitin ka sa iyong pagpapagaling. Salamat, pare. Kahit sa ginawa ko, tinulungan mo pa rin ako. Na kahit hindi maganda ang ginawa ko sa'yo. Tapos na yun. Hindi na natin may balik ang nakaraan. Nagsisisi ako sa nagawa ko sa pamilya ko, pare. Nagsisisi ako. Pero, anong magagawa ko? Totoo palang may sakit si Jan. Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako, Cardo? Pero Monica, hindi ka man lang naawa sa kanya. Hinintay mo na sana na gumaling muna siya bago mo iniwan. Hindi ako martir, Cardo. Hindi ako santa. Bago ko isipin ang inutil na yon, isipin ko muna ang sarili ko. Ganyan ka pala, Monica. Sorry, pero practical akong tao, Cardo. Sige, bye.
Noon pa lang, alam kong hindi magandang pakay ni Monica. Pero, ewan ko. Kasalanan ito lahat ni Jan. Alam namin na hindi ito nararapat dahil kasal pa kayo ni Jan. Sa mata ng mga tao at Panginoon, mag-asawa pa rin kayo. Pinaghiwalay kayo lang ng panahon. Inay, Pero isipin mo rin ang sarili mo. Hindi naman ikaw ang dahilan ng paghihiwalay ninyo. Kaya hindi naman masama kung gusto mo ring lumigaya. totoo inay. Hindi mahirap mahalin si Ricardo o si Cardo. Pero tama na ang isang pagkakataon na nagmahal ako ng tunay at nasaktan. Ayaw ko nang maulit muli ang naranasan ko, inay. Anak, 5 taon ang nakalipas nang iwan kami ni Jan. Nakamove on na ako. Kung may pagbibigyan ako ng atensyon at oras, iyon ay walang iba kundi ang aking anak, inay. nasa iyo yan. At sa tingin ko, inay, hindi ako mamamatay na walang lalaki sa buhay ko. Tumawag sa akin ang babaeng yon, si Monica. Kaya, binisita ko siya sa kanyang tirahan. At ano naman? Talaga bang wala ka ng pagmamahal sa kanya? Noon, walang katapat ang pagmamahal na binigay ko sa kanya. Pero ngayon, galit na ang nangingibabaw sa puso ko. Ella, Nagmakaawa ako sa kanya noon. Para akong nanlilimot sa kanya. Pero hindi niya ako pinakinggan. Ang sinunod niya, ang kanyang babae. Kaya, pasensyahan na lang, Cardo. At kung sa tingin mo, tatanggapin ko at patatawarin ko siya, hindi na. Mahigit 5 taon na ang nakalipas. Malaki na si Junior. Kinaya ko ang hirap. Ngayon, babalik siya. Hindi na. kahit hindi man lang sa anak ninyo? Malaki na si Junior. Nakakaintindi na siya. Sinabi ko na wag na niyang hahanapin ang kanyang ama dahil may iba na siyang asawa. Ella, Wala akong tinago sa kanya. Pero sana, mahiya naman sana siyang magpakita kay Junior dahil pinabayaan niya lang kami. Nasaan siya nung kailangan namin siya? Nasa babae niya. sige. Wala akong magawa. Desisyon mo yan. Nasabi ko yan para kay Junior. Girl, I need you. I need your love. Yan ang sinabi ng anak mo. Iniwan daw siya ng kanyang babae. Yan ang napala niya. At yun, may sakit daw. Nakauwi na siya sa bahay nila at tinulungan siya ni Cardo. Napakabuti ni Cardo. Oo nga. At ano kaya ang gagawin ni Ella kung babalik si Jan sa kanya? Nasabi ko na wala siyang lugar sa puso ni Ella. Bakit naman? Maliwanag na hindi na niya gusto si Jan. Nandito ka ulit, Cardo? Anong sasabihin mo? Huwag kang mag-alala.
Maaring ito na ang huli nating pagkikita. Ano? Lalayo ako para limutin ang pagmamahal ko sa iyo. Masakit, pero kailangan kong tanggapin ang kapalaran ko. Nirirespeto ko ang desisyon mo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Cardo. Hindi ka mahirap mahalin. Mabuti kang tao. Pero, maintindihan mo sana. Dahil, nasira na ang puso ko sa ngalan ng pag-ibig. Ella, Tama na ang isang pagkakataon na nasaktan ako sa pag-ibig. Ayoko nang masaktan pa. Dalangin ko ay mahanap mo rin ang taong para sa iyo. Pumunta daw si Cardo dito at nagpaalam kay Ella. Ay, kung sana si Cardo ang minahal niya noon, maaring hindi ganito ang nangyari sa kanya. Ay hindi natin masabi, Kulas. Pero alam kong mabuting tao si Cardo. Hindi kagaya ni Jan. At isa pa, talagang makikita mong mahal niya si Ella. Dahil hindi siya nagpakasal pagkatapos hindi masuklian ang kanyang pagmamahal. Tumpak ka dyan. Pero hindi natin mapipilit ang ating anak. Kailangan na respetuhin natin ang kanyang desisyon. Sa bagay, hindi pa nawala ang bisa ng kanilang kasal. Magkakasalan na lang ang anak natin kung makikipagrelasyon sa iba. Hindi lang yan. Ang sagwang tignan. Asawa ng kaibigan niya. Ay, ewan, hindi ba ganda yun? Pero at saka kahit walang pag-asang magkabalikan yung mag-asawa, ang pangit tignan kung asawahin ni Cardo si Ella. Ano yung pinagkakaguluhan ng mata ko? Baba ako. Kawawa naman yun. Parang tao naman na nakahantusay sa lupa. Tingnan nyo, tingnan nyo. Kawawa naman! Oo nga, kawawa, tingnan nyo. Parang, ano yun? Anong nangyari mga kapatid? Nasagasahan siya! Saan? Nasagasaan, boss. ng sasakyan! Pakamatay yata yung taong yun. Si John. Padaanin niyo ako. Oh, sige. Kailangan may takbo siya sa ospital. Sige, patawarin niyo. Kilala ko ang taong yan. May tumatawag sa akin. Si Cardo pala. May nakalimutan kaya siyang sabihin. Hello, Cardo? May hindi ka ba nasabi sa akin? Akala ko nakalis ka na. Nasa ospital ako, Hila. Ha? Bakit? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit nandyan ka sa ospital? Hindi ako ang na-ospital. Si John. Ha? Itinakbo ko sa ospital. Naaksidente siya. Ano? Kanina, may pinagkakaguluhan ng mga tao at tumigil ako. Tinignan ko kung ano yun. Sabi nila, nasagasahan yata siya. Pero tinakbuhan ng nakasagasa sa kanya. Ganun ba? Ella, para mo ng awa. Ikaw ang tinatawag niya kanina. Critical ang kalagayan niya. Ha? Puntahan mo sana sa ospital. Kahit sa huling pagkakataon. Sige, pupunta ako dyan. Ano ang room number niya? Nasa emergency pa lang. Sige, papunta na ako dyan. Sige, bye. Kawawa naman si Jan. Yan nga, si Cardo daw ang tumawag. Mabuti kung nakita niya.
Parang ang nakatadhanang nagkita sila. Ay, iba ang naging kapalaran niya. Sabi ni Cardo, may sakit siya. Pinauwi sa kanilang bahay. Paano siya napunta sa kalsada? Baka bumangon siya para bumili ng kanyang gamot. Oh, ano palang sabi ni Ella? Mabuti at naitakbo ba ni Cardo sa ospital. Kung hindi, namatay siya. Girl, I need you. I need your love. Ella, Nandito ako. nagpapasalamat ako. At tawarin mo ako. Sana baunin ko ang pagpapatawad mo sa akin. Jan, lumaban ka. Hindi na ako magtatagal. Maaring ito na ang huli para sa akin. Ito na yata ang dusa sa akin dahil sa nagawa ko sa iyong kasalanan. Papatawad mo ba ako? Oo, sige. Pinapatawad kita. Tayo'y tao lamang na nagkakasala. Nagpapasalamat ako. Masaya na akong mamamatay. Jan, Are, Cardo, Pare, are, nandito ako. Lumaban ka. Kakayanin mo yan. alam ko, alam kong mahalaga sa'yo ang mag-ina ko. Huwag mo sana silang pabayaan. Ha? Mangako ka sana, pare. Oo, pare. Pangako. Salamat. Pare dyan. Jan! Bakit ganito humantong ang lahat? Ano ba kasing nagkulangan ko sa'yo? Umalis na ang mga nakiborol. Tayo na lang ang natitira. Tara na. Cardo, Ella, bakit? Bakit ganito ang nangyari? Anong nangyari sa pagmamahalan namin ni Jan? Ang mga pangako namin sa isa't isa. Saan ako nagkulang sa kanya? Ano ang kasalanan na nagawa ko at sinaktan niya ng ganito?
Tingnan mo ang dalawa kulas, sina Cardo at Junior. Oo nga. Parang si Cardo ang ama ni Junior. Ang bait-bait ni Cardo. Pagkatapos maiborol si Jan, palagi na siyang nandito sa bahay. Uuwi lang siya kapag nakatulog na ang bata. Oo nga. 6 na taong gulang na siya. Mag-aaral na siya sa kinder. Nasabi sa akin ni Cardo, hinding-hindi siya mamahalin ni Ella. Babantayan pa rin niya sila. Lalo na at ito raw ang hiling ni Jan bago naputol ang kanyang hininga. Anong hiling? Hiniling niya na huwag pababayaan ni Cardo ang kanyang mag-ina. Ano? Bakit? Alam niya na may gusto si Cardo sa asawa niya. Alam niya raw, lalo na sa kanyang pag-aalaga sa panahong iniwan niya ang mga ito. At ay, Pero ang problema, paano kaya maantig ang puso ni Ella na mahalin si Cardo? sa bagay, wala na si Jan. Malaya na silang mag-asawa kung gusto nila. Gusto ko si Cardo. Ewan ko. Ay, sa bagay, hindi magiging problema yan. Ang las wala kasing tingnan. Sa bagay, malapit ang loob ni Junior sa kanya. Tama ka. Kausapin mo ang anak natin. Kahit sasabihin niya na nakasara na ang puso niya, hindi natin alam. Walang masama kung bubuksan ang puso niyang muli kung yan ang gusto niya. Oo naman. Wala siyang magiging kasalanan. Lalo na't wala na si Jan. Sige, ikaw bahala, kausapin mo. Paano mahalagang sasabihin niyo sa akin, Inay, Itay? Mahalaga, anak. Alam mo, matanda na kami ng nanay mo. Anumang oras, maari na naming ibalik ang hiram naming buhay. Ano yung pinagsasabi niyo, Itay? Lahat tayo mamamatay, anak. Hindi natin matatakbuhan yan. Itay, Gusto namin ng nanay mo na sa maayos kang kalagayan. Ang ibig kong sabihin, yung maayos kayong mag-ina. At hindi masama kung bubuksan mo ang puso mo sa ngalan ng pag-ibig. Itay, Nakikita mo naman, mabait at mapagmahal si Cardo. Malapit rin ang kanyang loob sa anak mo. At ganun din si Junior sa kanya. Walang masama kung bibigyan mo ng pagkakataon si Cardo, anak. Girl, I need you. I need your love. Diyan nagtatapos ang lingguhan nating kwento dito sa ating dula. Himig ng Pag-ibig. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. The memories shared together kept that love alive.